fast talk po ito? Yes or no? Kung paliwanag, sandali lang po. Magandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes. Sa I restore public order in my city and everybody is safe. Anong posisyon sa gabinete ang ibibigay nyo sa babae? Tourism, pati, well, if she's really bright, finance. Name your top campaign contributor. Sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Ginaldo. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo'y pangulo? It's not the actual. Takot kang mamatay, takot kang pumatay, huwag kang magpresidente. Anong sitwasyon ang posibleng mag-udyok sa inyo para magdeklara ng martial law? Well, rebellion, lawless violence, and rebellion, lawless So, posible ang martial law sa panunungkulan nyo? No, katabi. Wala naman, hindi na ganun kalawak ang rebellion natin. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganun ang nangyari. Kaaway na ba? Time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? Sila naman nag-aaway. It was a response to a question coming from media. It's a concocted, hypothetical question, and I was only replying to it. Yes, kung gusto nila. Alright, kaaway mong illegal na droga, anong gagawin niyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak niyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo. May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng illegal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a member of my family, kill him. Alright. Pinaka-the best na presidente ng dumaan, Marcos. Okay. Marcos Marian. Wow, ma'am, ako ay tagahanga ni Marcos. Kung pag-uusapan natin kung sino yung unang lumaban sa Amerikano, si Marcos yun, bago siya tinanggal. Si Marcos ang unang-unang nagsalita ng patungkol sa aid. Meron yan, speeches nasa library ni Marcos. Sinabi ni Marcos na dapat yung aid sa Pilipinas tumbasan yung kung ano yung kailangan natin. Hindi po pwedeng puro military aid. At kung hindi naman ibibigay ng kanu yun, pupunta na lang siya sa Russia. Si Marcos yun. For me, na ginawa ni Marcos yun, hero siya sa akin. You know, life will humble you. Life will humble you. I've experienced that. I've learned that. I went through that. Now you get into this business and parang, syempre when you're young, you feel like, oh, the world is my oyster. I can be whoever I want to be. And then life happens. And then it humbles you. It makes you change your perspective about life and about getting into the business. I think more than thinking about what you can do, always go back to the reason why you do it. Because the why has to be bigger than the what.